Kumustahin po naman natin ang sitwasyon sa East Avenue Medical Center sa lungsod ng Quezon. At nandoon live si Mark Zambrano. Mark, marami na bang naputukan dyan, Mark? Mike, pasado alas 5:30 ng hapon kanina ay dumating dito sa East Avenue Medical Center si DOH ASEC Eric Tayag para magsagawa ng inspection sa mga facilities, equipment at mga kwarto dito sa loob ng ospital para masiguro niyang handa na nga itong East Avenue Medical Center para sa pagdagsa ng mga mapuputukan mamayang gabi. Nagdala pa nga, Mike, ng mga turotot itong si ASEC Tayag para ipakita yung kanilang suporta sa Iwas Paputok campaign ng DOH. At bukod sa pag-ikot niya dito sa ospital ay nakuha pang sumayaw ni ASEC Tayag sa loob mismo nitong emergency room. Samantala, Mike, bagaman na mas mababa nga yung bilang ng mga naputukan na ngayong 2013 dito sa East Avenue Medical Center ay todo-todo pa rin ang paghahanda ng ospital. Simula December 21, 17 kaso na ng firecracker-related injuries ang naitala sa East Avenue Medical Center. 14 sa mga ito dahil sa pinagbabawal na Piccolo. Bukod sa Piccolo, may mga biniktima rin ang 5-star, Dancing Dragon at Luces. At dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga biktima ng paputok ngayong gabi, bagong sistema ang nilatag ng pamunuan ng EAMC. Sa receiving area pa lang sa labas ng emergency room, aalamin na ang kondisyon ng pasyente. Mula rito malalaman kung saang treatment room dadalhin ng pasyente. Nakahanda na rin ang mga benda at first aid equipment sa firecracker injury section. Sakaling kailanganin ng operasyon, isang mini operating room ang hinanda kung saan matatagpuan ang sterilized operating equipment tulad ng giggly wire, isang lagaring tali na pamutol ng buto. Mas choice ng doktor dahil yung edge ng buto after na maputol mas makinis. There are times hindi na kailangan i-bone file. Whereas kung dun sa sa lagari. Saka kung madalas na ginagamit yung lagari, yung dal na siya, kaya hindi even yung ng buto. Handa na rin ang pediatric section para sa mga bata at ang section para sa mga mababaril at masasaksak. Pati ang media na dati pwede pumwesto sa loob mismo ng ER, ngayon sa labas na lang para hindi makagulo sa loob. Sanay na raw ang mga doktor at nurse hospital sa taunang paghahanda tuwing bagong taon. Yung same time as last year, mas konti yung mga firecracker-related injuries namin dito sa hospital. Mas konti ang nakita namin. Mike, ayon sa Department of Health ay inaasahan lang maaring magkaroon ng 50 to 80 fireworks-related injuries kada oras ngayong taon. Kaya magkakaroon nga sila ng quick count mula alas 6 ng gabi ngayong araw hanggang alas 6 ng umaga bukas para malaman kung ilan nga ang magiging casualties ng mga paputok ngayong taon. At mula sa amin dito sa East Avenue Medical Center, Happy New Year sa inyo, Mike and Mel. At sana, Mark, Happy New Year. At sana wag na magbago yung sitwasyon na yan hanggang pumasok na ang bagong taon. Happy New Year sa iyo, Mark, at sa iyong team at saka sa mga nurse at doktor na nasa likod mo, pati na mga security guard at sabi nga ni Mel, sa lahat ng mga maglilingkod hanggang 2014. Salamat, Mark Zambrano.